Mula sa dilim ng gabi, sa alingaw-ngaw ng takot, ito ang Hantaw Alingaw-ngaw. Makinig at maghanda dahil may mga kwentong hindi lang dapat binabasa, kundi naririnig at nararamdaman. Pagpag sa Biyernes Santo. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, may isang matandang pamahiin na mahigpit na sinusunod ng mga tao. Huwag kailanman magpagpag pagkatapos dumalaw sa burol o sementeryo, lalo na sa Biyernes Santo. Sinasabi ng matatanda na ang mga espiritu ng namatay ay ang pinakamalakas na araw na iyon ay maaaring sumama sa sinumang hindi mag-iingat. Isang Biyernes Santo, magtatakip silim na. Naglakad sila Marco, Jenny at Luis papunta sa burol ng kanilang kaibigan na si Ramil, na namatay sa isang trahedya noong isang linggo. Hindi nila alintana ang babala ng matatanda dahil naniniwala silang puro pamahiin lang ito. Sa kanilang pag-uwi, diretso sila nagtungo sa bahay ni Marco upang doon na lang magpalipas ng oras. Nag-inuman sila at nagkwentuhan tungkol sa mga masasayang alaala nila kay Ramil. Wala ni isa man sa kanila ang nag-isip na dumaan sa ibang lugar bago umuwi. Wala silang ginawa ni katiting na pagpag. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Jenny ang kakaibang lamig sa loob ng bahay ni Marco. Guys, parang bigla lumalamig dito, sabi niya habang hinihigpitan ang pagkayakap sa sarili. Natatakot ko lang biro ni Luis. Ngunit sa totoo lang, ramdam din niya ang bumibigat na pakiramdam sa paligid. Habang sila'y nagkukwentuhan, biglang nagpatay-sindi ang ilaw, kasabay na malakas na kalabog mula sa kusina. Lahat sila'y napatingin doon. Hoy pare, ano yon? Tanong ni Marco habang dahan-dahang lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Nang marating niya ang kusina, napansin niyang bukas ang pinto ng refrigerator at bumagsak ang isang bitsel ng tubig sa sahig. Sigurado ako pinatay ko ito kanina Ay, sinara ko pala ito kanina Mahina niyang bulong. Nanginginig niya isinara muli ang pinto ng ref at bumalik sa mga kaibigan. Ngunit bago pa siya makaupo, may narinig silang mahaba at malalim na buntong hininga sa likuran nila. Hindi iyon nagmula sa kanila. Dahan-dahan silang napatingin sa direksyon ng tunog at doon nila nakita ang isang aninong nakatayo sa madilim na sulok ng sala. Taas ito. Nakayuko ang ulo at tila may mabigat na presensyang bumabalot sa paligid. Unti-unti itong naglakad papalapit sa kanila. Hindi nila maaninag ang mukha nito, pero alam nilang mayroong matang nakatitig sa kanila. Mga matang puno ng galit at hinanakit. Nagsimulang manginig si Jenny, habang si Luis ay halos hindi makagalaw sa takot. Ramil! Mahina at nanginginig na sambit ni Marco. Ngunit sa halip na sagot, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila at ang anino'y unti-unting lumapit pa. Biglang sumigaw si Jenny. Diyos ko! Tumakbo na tayo! Walang pag-aalinlangan, nagmamadali silang tumakbo palabas ng bahay ni Marco. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang sumara ang pinto sa harap nila. Animo may hindi nakikitang puwersang humarang sa kanila. Nang lumingon si Marco, nakita niya nakangiti na ngayon ang anino. Ngunit hindi iyon isang pangkaraniwang ngiti. Ito'y ngiting pilit, mahaba at hindi makatao.
At mula sa loob ng madilim nitong bibig, may lumalabas na mahinang bulong. Mga salitang hindi nila maunawaan. Napahiyaw si Luis at pilit na binubuksan ang pinto. Sa wakas, bumukas ito at dali-dali silang lumabas. Hindi na nila inalintana ang paligid. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa marating nila ang bahay ni Jenny, kung saan sila lahat nagkubli. Hinihingal at nanginginig, ni hindi sila makapagsalita. Biglang napansin ni Marco ang kanyang balikat. May mga bakas ng malamig na kamay na animoy piniga siya ng mahigpit. Napalunok siya ng laway at muli napatingin sa mga kaibigan. Hindi natin nagawa magpagpag. Dumiretso tayo sa bahay ko. Anong gagawin natin ngayon, pare? Tanong ni Luis, nanginginig ang boses. Hindi nila alam ang sagot, ngunit ang tiyak nila, hindi pa sila tapos. Dahil mula sa labas ng bahay ni Jenny, may naririnig silang mahina at malamig na boses, maalingaw-ngaw sa hangin. Huwag niyo akong iiwan. At kasabay noon, may marahang katok sa pinto. Nanginginig si Jenny habang dahan-dahang lumapit sa pinto. Huwag bubuksan! Sigaw ni Marco. Ngunit tila wala sa sarili si Jenny at unti-unting inabot ang siradora. Nang buksan niya ito, wala siya nakita. Isang malalim na dilim lamang sa labas. Ngunit bago pa nila maisara ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. At isang anino ang mabilis na dumaan, pumapasok sa loob ng bahay. Biglang namatay ang ilaw at nagsimulang umalingay ang paligid. Parang may libo-libong bulong mula sa dilim. Nagsimula silang makakita ng mga anino sa paligid. Gumagalaw sa dingding, sumasayaw sa sahig, at umiikot sa kanila. Ang boses na kanina'y mahina lamang, ngayon ay naging isang malakas at malalim na ungol na tila bumabalot sa buong bahay. Hindi kayo nakikinig. Hindi kayo nagpagpag. Paulit-ulit na narinig nila ang boses habang unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Napahiyaw si Jenny at sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Si Luis ay nanatili sa isang sulok, nanginginig, habang si Marco ay sinusubukan sindihan ang kandila sa altar. Ngunit kahit sindihan niya ito, hindi ito nag-aapoy. Mula sa sulok ng kwarto, isang kamay ang unti-unting lumilitaw mula sa anino, papalapit kay Marco. Nagpumiglas siya. Ngunit hindi niya kayang gumalaw. Sa huling sandali, bago siya mawala ng malay, naririnig niya ang isang malalim na bulong sa kanyang tenga. Dinala niyo ako dito at hindi na ako aalis. At mula noon, hindi na muli nakita nina Marco, Jenny at Luis. Ang bahay ni Jenny ay nanatiling nakatiwangwang. At ang bawat sumusunod sa Biyernes Santo, naririnig pa rin ng mga kapitbahay ang mahihinang katok sa pinto. At isang malamig na tinig na humihiling. Huwag niyo akong iwan! Huwag niyo akong iwan!